Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang isang napakainit na balita na may malaking epekto hindi lamang po kay Cardano kundi pati na rin sa buong mundo ng DeFi. Ang posibleng pag-integrate po niyan ni RLUSD na isang stablecoin sa Cardano blockchain. Isa pong analyst ang nagbigay ng malalim na pananaw kung ano ang maaring mangyari kung tuluyang maisama itong si RLUSD sa ecosystem ni Cardano. Pero teka, bago po tayo tumalon sa detalye ay tandaan natin na si RLUSD ay isa po itong uri ng stablecoin. Ibig sabihin ay nakatali ang kanyang value sa isang stable asset tulad ng US dollar. At kung mapupunta ito kay Cardano, aba, maraming maaring magbago. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano ang pinag-uusapang integration sa pagitan po ni RLUSD at saka Cardano. Nito pong nakalipas na May 24, mismong si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ni Cardano, ang nagsalita tungkol dito sa kanyang live stream. Sabi niya, may initial meeting na raw sila ng RLUSD team at bukas sila sa ideya na isama si RLUSD sa Cardano ecosystem bago matapos ang taon. Ibig pong sabihin, hindi lang chismis ito. Totoong may nangyayaring pag-uusap. Ang RLUSD ay isa po sa mga bagong stable coins na gustong makapasok sa mas malawak na crypto ecosystem. At kung si RLUSD ang maglaland kay Cardano, parang bagong tenant na lilipat sa isang lumalawak na subdivision. Ang tanong ay magiging maayos ba ang kanilang relasyon? At paano po ito makakaepekto sa mga nakatira doon? Ngayon ay ano po ang magiging epekto ng RLUSD sa liquidity ni Cardano? Ayon po kay Merlin, Merlin the Trader, isang kilalang analyst sa X, ang pagdating po ni RLUSD ay magdadala ng maraming bagong liquidity providers kay Cardano. Sa madaling salita ay mas maraming pondo ang papasok. Mas malaking liquidity ang ibig sabihin ay mas madali ang palitan po ng tokens sa mga decentralized exchanges. Parang sa palengke po, kapag maraming tendero, mas may pagpipilian ka at mas mabilis din po ang bentahan. Kung si RLUSD ay maging bahagi po ng market ni Cardano, magiging mas buhay at aktibo ang mga DEX or decentralized exchanges dito. Kaya kung ikaw po ay isang trader, mas mabilis po ang galaw at mas konti ang slippage. Kung investor ka naman, mas stable at saka mas diversified ang market na gagalawan mo. Yan po yung live stream ni Ginong Charles Hoskinson. Paano naman po makakatulong si RLUSD sa yield farming? Hindi lamang po liquidity ang posibleng iangat ni RLUSD. Isa pang malaking benepisyo na binanggit ni Merlin ay ang pagtaas ng oportunidad para sa yield farming. Imagine mo to. Magkakaroon ng RLUSD back pools kung saan ay pwede pong mag-stake, mag-lend o sumali sa iba't ibang DeFi programs. Ibig pong sabihin ay may bagong paraan para mapalago ang ating crypto assets nang hindi po natin kailangang ibenta ang mga ito. At dahil stable po si RLUSD, hindi na po tayo gaanong maaapektuhan ng biglaang pagbaba ng value tulad po ng sa ibang mga volatile na crypto. Kaya kung ikaw po ay isang long-term investor na gusto ng steady returns, malaking tulong po ito. Ngayon ay may epekto rin ba? May epekto rin ba ito sa cross-chain DeFi strategies? Isa pa sa mga nabanggit na analyst ay ang posibleng pag-unlock ng cross-chain DeFi strategies
kung ma-integrate si RLUSD sa tulong ng Layer 0 protocol. Kung familiar ka po sa Layer 0, ito ay isang routing protocol na nagbibigay daan para makipag-ugnayan ang isang blockchain sa iba. Ibig pong sabihin, kung si RLUSD ay nasa Cardano at ginagamit ang Layer 0, pwedeng makipag-interact ang users kay Ethereum, Solana o kahit Binance Smart Chain nang hindi po umaalis dito kay Cardano. Ang tawag po rito ay interoperability, isang mahalagang aspeto sa future ng DeFi. At kung ma-achieve po ito ni Cardano gamit ang RLUSD, mas magiging efficient ang capital movement at mas lalaki ang oportunidad para sa mga investors. Ngayon ano naman po ang sinasabi ng data tungkol sa kasalukuyang estado ni Cardano? Base po sa datos ng DeFi Llama, si Cardano ay may total value lock or TVL na nasa $244.44 million. Kaya yan, nakita po natin dito yung screenshot. Pero kung titignan po natin ang stablecoin market cap nito, ito ay nasa $31.36 million lamang. Ibig pong sabihin ay maliit pa ang share ng stablecoins sa kanyang ecosystem. Kung papasok po si RLUSD, maaaring mapalawak po ang value ng stablecoin market ni Cardano. At ayon po kay Merlin, ito ay posibleng magdulot ng TVL surge o biglaang pagtaas ng kabuang value na nakalak sa mga protocol ni Cardano. Sa madaling salita, magiging mas malusog ang DeFi ecosystem po niya. Mas maraming users, mas maraming protocols, at saka mas maraming transactions. Ngayon ano po ang posibleng privacy feature naman ng RLUSD dito kay Cardano? Noong May din ay binanggit ni Ginoong Hoskinson ang ideya ng isang privacy-focused stablecoin. Isa po itong stablecoin na may selective disclosure at tinatawag na seasonal freeze regime. Sa madaling paliwanag ay pwede mong piliin kung anong impormasyon ang ipapakita sa publiko. Hindi po gaya ng ibang stable coins tulad ni USDC or USDT kung saan lahat ng transaction ay nakikita po sa blockchain. Sa panahon ngayon na usong-uso po ang digital surveillance, mas maraming users ang naghahanap ng privacy. Kaya kung matuloy po ang ganitong feature kay RLUSD sa loob ni Cardano, mas marami pa ang maingganyo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Para sa atin bilang mga Pinoy, malaking bagay po ito. Una, kung si RLUSD ay maging bahagi ni Cardano, mas magkakaroon po tayo ng stable at predictable na asset na pwede pong gamitin sa staking, trading o pagpasok sa mga DeFi platforms. Pangalawa, mas madali po nating ma-access ang mga passive income opportunities gaya ng yield farming. Ibig sabihin ay pwede po tayong kumita kahit hindi araw-araw na nagtitrade. Pangatlo, kung magtagumpay po ang cross-chain features, mas mapapalawak pa ang gamit natin sa ating mga crypto assets kahit hindi po tayo tech expert. At higit po sa lahat, kung ma-implement po ang privacy feature ni RLUSD, mas magiging protektado ang ating mga personal na transaction. Lalo na kung nais natin ng kaunting anonymity sa ating financial activities. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, kung matutuloy talaga ang integration ni RLUSD kay Cardano, isa po itong game changer. Hindi lang dahil dadami ang liquidity or tataas ang yield farming opportunities. Mas importante ay mas lalalim at lalawak ang ecosystem ni Cardano. Isang bagay na matagal nang inaasam ng community nito. Si Cardano ay kilala po sa pagiging matatag at maingat sa kanyang mga galaw. At kung si RLUSD ay mapatunayan ang sarili bilang isang reliable at privacy-friendly stablecoin,
Swak po ito sa long-term vision ni Cardano. Pero syempre ay hindi pa rin po ito guaranteed. Nasa negotiation phase pa lamang po sila. Kaya habang maaga ay bantayan po natin ang development. Kasi kung matuloy po ito, malaki ang potensyal na kumita at lumago, lalo na para sa mga maagang pumasok. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.